Tapos nung hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng dalawang dalirit niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Tumapit sa akin si Ma'am Marian. Sabi Ma'am Marian sa akin, Uni, ibigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, Ma'am, wala po. Wala akong maibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na atapusan nila ako. Atapusin mo lang buhay ko. Kaya tumalon ako. Sa 39th floor. Ang pagtalong ko pa pag-dive ko ng 39th floor sa bintana sa kusina. Basta nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. Opo, may nawakan pa ko na lubid. Nung nakawag pa ko sa lubid, bukas pa yung 25th floor, nakapasok pa ko sa may kwarto na may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon yung OIC. Tapos yung bodyguard niya, yung dinampot ulit ako, inakyat ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni na Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo kamay mo. Pinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas siya bigla nung parang sa arnis. Yung parang ano siya, kuwayan. Bigla ito sir na mula, mabasagad ng dugo. Tapos paglabas niya, yung isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakachinilas lang kasi ako eh. Paka niya pa ako, didi niya. Oo, parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong inihain laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pininumpanan niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Panlilio. Para sa GMA Integrated News, John Consulta.